Opo, bilang isa ring negosyante kong Mike, yung mga numero na kanina na naka-flash sa kanilang mga presentation mula 2005 hanggang 2026 ang mga transaksyon ni Vice President Sara Duterte. Ano bang ano mo doon? Basa mo doon po. Meron ka bang question marks na marami doon sa ano kasi ang pinapalabas nila hindi pala bilyonaryo pala itong si VP Sara. Actually, Admar, walang kwenta yung hearing kanina. Walang kakwenta-kwenta. Pinanood ko, halos makatulog na nga ako doon sa hearing. Kala ko naman may magaganap o may sasabihin na sasabihin mong sensitibo o delikado. Wala eh. Kasi ang una dyan, alam mo, tama yung binanggit ni Congressman Marcoleta at sinundan to ni Congressman Pids Garbin. Di ba ang sabi nila, teka lang, kala ko ba meron na tayong form and substance? Bakit ngayon, parang nagtatanong tayo at parang fishing expedition? Para mapaliwanag to at maintindihan ng ating mga kababayan, kasi di ba nagsabi ka na merong problema sa salin? Sana, kasi ang hirap nung sabihin mong unexplained wealth. Isang napakalaking ah, isang napakalaking usapin na hindi mo maipaliwanag ang iyong yaman. Sana sa umpisa pa lang sinabi nila, meron kang bahay, o meron kang kotse, o meron kang ganitong bank account na hindi mo dineklara. Ang kaso wala eh. Ang ginawa nila, nagpresenta sila. O anong unang mali? Ang unang mali, ang violation ni VP Inday Sara ay nung siya ay Vice President. So ang ibig sabihin from 2022 hanggang sa ngayon, dapat ipinakita nila na meron siyang mga ginawang mali, illegal, o mga ah, pondo na hindi maipaliwanag. Ginawa ninyo 2005. Pagkatapos, ang pangalawang nakita kong mali doon, ano yun transactions. Yung pasok at labas ng pera. Aba, umabot nga ng 6 na bilyon. Pero ano yung ginawa ni Congressman Lasal kanina, si Bert? Kasama yan ni B.H. Herrera sa Bagong Henerasyon Party List. No? Ang tanong niya, sabi niya, ang sorry, si Bong Suntay pala ang nagtanong nito. Sabi niya, o teka lang, magmula nung 2022, kung kailan siya naging Vice President, ilan yung pumasok at lumabas na pera? O di sinabi, sinuma total, 2022, 40 million, 2023, 13 million, 2024, about 3.7 million, tapos 1 million 2025. Pag sinuma total mo yon, more or less 60 million pesos ang lumabas at pumasok. Ang ibig sabihin ng lumabas at pumasok, kung ikaw kunyari, swelduhang tao ka, kumikita ka ng 30,000 a month, ang gastos mo naman ay umaabot ng 25,000, biruin mo ang nire-report ng ANLA, 30 plus 25, 55,000 pesos. Ang naiwan mo lang naman sa bangkong totoo, 5,000 pesos. Okay. So, ang 60 million, hindi yun ang naiwan sa bank account ni VP Inday. In fact, hindi naman niya sinabi, hindi niya mapaliwanag. Sabi niya, ilan ba yung naiwan? Sabi niya, hindi ko alam. Basta ito po yung pumasok at lumabas. Yung kanina pinapaliwanag ni Kong BH, napakinggan ko siya. Kasi alam mo, sa AMLA, pag 500,000 and above, nire-report ka agad. Normal yun. Kahit sino sa atin, 500,000 and above, reported ka agad yan sa AMLA. Yung sinasabi nila na suspicious transaction, unang-una, ang mga politiko, o kahit ako, hindi na ako sa gobyerno, parati kami may reporting. Kasi formerly with government, so merong mga reporting ang mahigpit. Ang aming sinasabi nating standard o yung batayan para dito sa AMLA. So hindi ibig sabihin may pumasok na pera, illegal ka agad. Di ba? Katulad, narinig ko yung binanggit ni Kong BH, paano kung may nag-ibenta o binigyan ka ng pera ng tatay mo o kung sino man, o may nabenta lupa, naghati-hati kayo, o may isa kang negosyo na meron kang dividendo. So, yun yung mga nangyari kanina. Pero ang mabigat dito, again, babalikan ko, 60 million pesos lang ang in and out na from 2022 hanggang sa ngayon na kung saan siya ay Vice President. Yung maleta, di ba, sinabi ng mga Marines, isang maleta nga na malaking malaki, yung extra large nila, 70 million pesos. Isang maleta lang yun. Ito, buong pag-upo niya, magmula 2022, ang parang pinapalabas nila na may kamalian. So,
Wala eh. Wala akong nakitang, hindi ko nakitaan ng kung ano man yun na sinasabi 6 na bilyon, in-out nga ang sinabi. Hindi naman sinabing nasa bank account na yun eh. At hindi lang in, may out pa. Kung ano yung in at ano yung out, binilang mo. At yun ang tinotal mo na sinabi mo, ito ang pera na pumasok at lumabas sa kanyang account. Ang mabigat pa dyan, yung AMLA talaga, wala siyang karapatan na magbigay ng mga ganun o pag-usapan ng Justice Committee. Dahil yan malinaw, korte ang pwedeng magbukas ng mga bank accounts. Sinasabi lang, no, we're already in the process of impeachment. Ang hirap naman ng ganun. So lahat pala lang pwede mong filean immediately, even during hearing or presentation na tinitingnan mo yung substance, papatawag mo na yung AMLA, papakuha mo na yung bank account. Yan yung kaso sa Supreme Court sa ngayon na pinag-uusapan. Pero dapat naging responsable ang komite tungkol dito at maging lalo tigit ang AMLA na talagang alam naman niya may jurisprudence na dyan. May mga desisyon na ang Korte Suprema tungkol dito. Hindi dapat nila pinayagan yung ganyang pagsira, lalo tigit ng isang tao na hinalal ng bayan, Vice President natin, may boto yan. Ang standard ng impeachment, hindi lang basta-basta, napakataas niyan. Diba? Napakabigat nung ginawa ng Kongreso doon sa proseso, sa due process. Pero kung may laman ba, nakakagimbal ba, o ito ba'y makaka-impluwensya? Ako, sa akin, sa palagay ko, hindi. Ay halos, hindi ko nga mapanood na. Naintindihan ko pa yung pinag-uusapan nila, pero talagang parang nakita ko witch hunt. Hindi lang fishing expedition, kundi witch hunt ang nangyari sa Committee on Justice hearing. At maaari kong na itong kanilang ginawa kasi nabanggit mo nga may paglabag. Ito rin yung naging pananaw ni Attorney Harry Roque. Basahin ko lang yung recent post niya. Sabi nga niya dito, it is therefore my view, di pala ito. The Bill of Rights guarantees the right of individuals to privacy and security in relation to their bank accounts under the Secrecy of Bank Deposits Law and Anti-Money Laundering Act or AMLA. Judicial authorization is required before bank inquiries or examinations may validly be undertaken by the Anti-Money Laundering Council. It is therefore my view that the reported disclosure and public dissemination of alleged bank records involving Vice President Sara Duterte, Attorney Manasseh Carpio, if indeed obtained and released without proper legal process, would raise serious constitutional and statutory issues. Such information is proven to have been unlawfully acquired may be considered inadmissible under the exclusionary rule or the fruit of the poisonous tree doctrine. Kong Mike. Tama. At kung himayin mo yung binanggit ni Attorney Harry Roque, una sabi niya yung sa konstitusyon, yung due process. At syempre, yung karapatan ng tao, yung kanyang karapatan sa privacy niya, sa secrecy niya, particular itong bank account. At yung sinasabi naman niyang batas, dalawa. Yung una, yung Bank Secrecy Act, na kailangan talaga maprotektahan ka, no? Maging pribado yung mga ganitong bagay. Dahil ito'y karapatan mo, kahit ikaw ay opisyal ng gobyerno at lalo tigit, syempre sa mga pribado. Binabantayan natin yan. Pangalawa, yung sinasabi niya, yung AMLA. Yun yung sinasabi na hindi basta-basta yan. Meron nga tayong AMLA, pinoprotektahan natin yung mga pondo, pero hindi naman to pwedeng gamitin na isang instrumento o i-weaponize ang ganitong proseso katulad ng impeachment hearing para sirain ang isang tao, yung kanyang karapatan bilang isang mamamayang Pilipino, karapatan niya na magkaroon siya ng pribadong pamumuhay o yung mga pribadong dapat niyang protektahan katulad ng kanyang asset, yung kanyang bangko. Ito'y talagang dapat tinitingnan to ng Committee on Justice. Pero kung mapapansin mo, hindi eh. Ang pananaw nila hindi. Ito ay karapatan namin dahil impeachment na to. Magmula na nagsimula at ito'y magmula nagsimula ang hearing na to, nag-determine na kami ng form and substance. Therefore, ito na ang proseso ng impeachment, which I don't think is the case kasi napaka-sensitibong bagay niyan. Again, ang isang impeachment process, hindi yan basta-basta isang proseso lang na pwedeng mag-file ka o mag-imbestiga ka katulad ng ibang kupine. Nagtatanggal ka ng isang tao na may mandato. Nagtatanggal ka ng isang tao na may boto. Nagtatanggal ka ng pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating republika. At dapat mismo ang Kongreso naging maingat dito. So, maaring, kasi nga, sabi ng nag-question sa Korte Suprema, questionable na nga yung unang mga
pagdinig, yung pagsusubpina. Eto, madadagdagan pa yung question mark ngayon at baka mas lalong maunsyami ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tama yan. Kasi di ba ang sinasabi naman ng ating mga Korte Suprema, ayaw namin makialam sa inyo. Pinapabayaan namin yung proseso. Pero yung mga batayang karapatan na ibinibigay ng ating saligang batas, lalo tigit yung hustisya, yung proseso, due process na tinatawag, na maging impartial tayo, maging tama, at yung proseso ay itama natin, wag nating i-railroad yan, wag nating gawing witch hunt yan, gamitin naman natin, no? I-practice naman natin. So tingin ko talaga, malaking bagay ang magiging epekto nito sa kaso sa Korte Suprema. Maring idagdag nila to o marahil napapanood na nila yung nangyayari at batay pa lang dun sa na-file, ay gumawa na sila ng desisyon. Pero very critical talaga yan kasi makikita mo naman parang ano ba to, nag-file kayo, ito na yung final nyo, nagbumoto na nga kayo, may sabi nyo, may ebidensya, may karampatang batayan para ipagpatuloy ang impeachment, nag-form and substance na kayo, wag naman ninyong parang gawing fishing expedition na nadadagdag kayo along the way. Again, kung papansinin mo, paano ko ba ipapaliwanag? Kunyari, no, sinabi ko na may nakita, o sinabi, itong bahay na to ay hindi kay Mike Defensor. Pero naitago niya sa isang korporasyon. At doon sa korporasyon na yun, nandun yung kanyang pangalan o pangalan ng kanyang pamilya. Maaari pa ako doon kasi meron namang ultimate facts na sinabi, yung bahay na yan, tinitiran niya, kanya talaga yan, pero hindi niya idineklara sa SALN. Pero ito walang kakone-connection Parang unexplained wealth. Tapos, lahat na lang ng pwedeng makitang unexplained wealth, tingnan natin yung bank accounts, tingnan natin yung SALN, tingnan natin yung lahat ng mga perang pumasok at lumabas. Ang nangyari nga, naghahanap pa sila. Kung sinabi nyo na palang may kaso, edi yun na yun. Ano ba yung final nilang kaso actually? Di ba? May pumasok bang pera dito na hindi tama? Hindi naman nila na-approve yun. Kahit doon sa kanina wala naman silang naging batayan kanina, yung sinasabi. Hindi, kasi si Sammy Uy ay isang drug lord. Paano kunyari sinabi ko, may pera si MJ, galing kay Admar na drug lord. Kawawa naman si Admar. Yung pala, may negosyo kayong dalawa, tapos talagang may batayan yung pagbibigay mo ng pera. O hindi natin alam. Pero ang sinasabi kasi unexplained wealth. No? Isang meron daw siyang wala sa SALN na talagang pera niya. Kung titingnan mo nga, noong 2022 again, hanggang 2026, 60 million in-out pa yun. So ito yung mga bagay na talagang makikita mo, inaabuso yung proseso ng impeachment proceedings. Opo. Tsaka yung ang iba pa sa mga ginawa no sa kasagsagan ng impeachment laban kay VP Sara. Parang ganito rin yung ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung may nagdeposito sa bangko, tapos may nilabas na mga sandamakmak na mga papel. Nag-resurface nga ngayon pinost nga ulit ni Attorney Paulo Panelo Jr. yung video ng tatay niya na nag-e-explain during that time kasi ganito rin yung ginawa sa tatay niya nung kandidato pa ata sa pagka presidente kung Mike. Same ang pattern pero during that time hindi naman umusad po yun pero ngayon bakit pinapausad nila? Ang dami nang question dati pa. Dapat dati pa umusad na yan considering hindi pa nga presidente during that time si PRRD kung di ako nagkakamali. Alam mo, Admar, kung isa tong hearing na ginawa nila or isang simpleng investigasyon ng isang komite, siguro, no, hindi ko masabi, mali pa rin yun. Pero kasi ito isang impeachment process. Napakasensitibong proseso na ibinibigay sa ating Kongreso. Yung karapatan, particular ang House of Representatives, ang Committee on